Magandang hapon, Pilipinas. Magandang hapon mga kabalita sa Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Live mula sa Pearl Drive Fairview Covenant Spray School, Ako si Anika Reyes. ako si Jesser De Leon At ako naman si Alejandro Ballesteron. at kami ay inyong makakasama ngayong araw para malaman ang mga bagong balita na pumapalibot sa pulong ng Pilipinas. Kami ay narito. Nagbabalita ng wasto para sa bawat Pilipino. Balitang NNBA! Mga kaibigan, anong chismis ang meron dyan ngayon? Marami-rami ang chismis ngayon. Isa na rin doon ang inflasyon sa Pilipinas na tumaas ng 20.9% pagkagaling sa 20.5%. Nabalitaan ko rin yan. Ano ang masasabi niyo tungkol dyan? Para sa akin, mali ang tiyempo ng pagbabagang ginawa nila. Tatalakayin pa natin ang ibang balita sa pagbabalik ng Balitang NNBA! Nay! Pimples! Nay! Ang kapir! Naku, baka lumalayan! Hindi pwedeng nakasanayan. Dapat Dr. S. Wang Sulfur Soap, gawa sa sulfur na matagal nang pinaglalaban sa germs, parasite at fungi. Kaya sa bawat ligo, ito ang gamit namin. Dr. S. Wang Sulfur Soap, hindi basta pwede ang pwede na. If symptoms persist, consult your doctor. Babalik ang Balitang NNBA, nagbabalita ng wasto para sa bawat Pilipino. O mga kaibigan, ano pa ang nakahandang issue dyan? Mayroon pa ba? Super dami. Sa Bataan nga, timbog yung dalawang mangingisda na naaresto kasi gumamit sila ng dinamita para sa pangingisda. Grabe naman yon, wala ba silang awa? Oo nga, ang daming naapektuhan ng mga hayop sa ilalim ng dagat na hindi naman dapat nadadamay. Ni Police Major Jonathan Dayawan Jr. na grabe magmakaawa ang mga nauhuli. Pero kahit sa ating paningin ay nasa kahirapan sila, wala na silang magagawa dahil may nilalabag silang batas. Grabe naman iyon. Ano pa yung mga nakita nila? Ayon kay Dayawan, kompleto yung mga gamit na bago-bago pa, kasama ang mga explosive na nataspuan. Malalaman pa natin ang mga magbabagang balita sa pagbabalik ng Balitang NNBA. Sampung mga daliri, kamay mahalaga. Ang mga kamay, hugasan na. Baka madumihan. Ang mga kamay ay dapat maprotektahan, lalo na sa mga bakterya na pwedeng maging dahilan ng infection sa iyong katawan. Maraming pwedeng maging epekto ang mga ligaw na dumi, lalo na sa ating katawan. Pwede kang magkasakit ng malala at pwede kang mamatay. Kaya dapat ang katawan at ang ating kamay ay malinis. Maging malinis dahil importante ito. Sampung mga daliri, kamay mahalaga. Ang mga kamay, hugasan na. Baka madumihan. Magandang hapon mga kaibigan. Ito ay si DJ Sha at isa na namang kwento ang ating matutuklasan ngayong hapon. Ang kwento ay galing sa ating sender na si Miss Jessa Paula Navarro, isang sikat na manunulat, at ito ang kaniyang kwento. Siguro, may mga bagay talaga na hindi itinatadhana para sa isa't isa. Tulad na lang ng mga bato-balani na parehong hilaga, hangin at apoy, o maging ang langit at lupa. Gaya ng aking buhay na bagaman simple,
pero puno naman ng paghihirap. O di kaya ang aking buhay ay tila isang tagumpay. Sa simula, puno ng kasiyahan. Ngunit habang tumatagal, dahan-dahang nawawala ang halaga nito sa akin. Ngayon ay inihahandog namin ang kwento tungkol sa isang babaeng mahusay na mag-aaral na gusto lang namang makaramdam ng tunay na pagmamahal galing sa lalaking itinatangi. Handa siyang maghintay at ibigay ang kanyang lahat. Ngunit, mayroon pa bang bagay na dapat naasahan sa wakas? Miss Navarro, what is the longest word found in the dictionary? Ang pinakamahabang salita po sa dictionary ay pneumono or microscopic silicovolcanoconiosis, ma'am. Very well. Tularan niyo si Miss Navarro, a very kind, beautiful, and smart woman. Okay, class dismissed. You may have your break. Hindi ako makapaniwala. Nagawa ko yun. Ay, Yan na naman siya. at bakit, Vester? May problema ka na naman ba? Wala. Basta, mas matalino ako sa'yo. At hindi yan magbabago. Ang masasabi ko lang ay kakaiba talaga tong si Vester, DJ siya. Ilang taon na kaming magkaaway sa pwesto ng pagiging valedictorian, ngunit hindi pa rin talaga siya tumitigil. Nandito na po ako. Ngunit tahimik ang paligid, DJ siya. Wala akong narinig kundi ang hampas ng hangin at ang huni ng mga ibon. Ilang sandali lamang ay lumabas sa silid ang aking tiyahin na umiiyak. O, tita, bakit po kayo umiiyak? Ang mami mo, si Grace, wala na siya po. Nanatili akong tahimik. Nagugulumihanan pa rin sa mga nangyayari. Ito na ba ang pagbagsak ng aking buhay? Kinuha ng nanay ang sarili niyang buhay dahil sa pagdududa sa sarili. At di man lang namin namalayan ito. Pero sa susunod na araw, pumasok pa rin ako, DJ siya. Pero sa buong oras ng eskwela, walang laman ang aking utak. Tanging iniisip ko lang ang aking ina. Nawalan ako ng ganang maghabol para sa mga grado ko. Bakit tumatawag to? Kala ko ba ayaw nito sa akin? Hoy, Paula. Kita ko tulog ka kanina ng TLE time natin. Ang lupit mo talaga. Huh? Halaman. Tayo kasi yung ginawa mag-partner ni ma'am sa project. O anong gagawin? Bago ko sabihin, lumabas ka muna sa kwarto mo, tapos buksan mo yung gate. Mag-uusap tayo. What? Nariyan ka ba sa baba? 11 na. Basta. So basically, gagawa raw ng project about sa pakikisama. Alam mo bang pinahirapan mo ko ngayong araw? Kung hindi ka kasi natulog, hindi ko na sana narinig yung pangalan mo sa listahan ng partners ko. Alam mo rin ba gusto kita ka-partner? Kahit ayaw mo, wala ka nang magagawa. Gusto mo bang ipaalala ko sa'yo na top student ka? Hindi lang utak ang kailangan, Navarro. May kamay ka rin. Ayoko sa lupa. Ikaw na lang magbukay. Ang arte mo. Pero sabi ni ma'am, kung ayaw mo nang pagtatanim, gumawa na lang daw tayo ng vlog. Tungkol sa ano? Sa pakikisama nga, At parang naman yun. kailangan daw nating mag-vlog tungkol sa closeness natin, tapos kailangan daw nating magbati. Ha? Hindi. Sino nagsabi sa'yo papayag ako yan? I mean, alam ko. Pero para to sa mga grades natin. Pwede namang magkunwari lang, di ba? Wala namang masasaktan. Oo na. Sa mga oras na to, wala akong gustong gawin kundi magpabaon sa lupa, DJ siya. Sana may magsabi man lang sa akin na kailangan ko nang maglinis ng tenga dahil sa mga salitang narinig ko. Tatalakayin pa natin ang pag-ibig nila Paula at Vester sa pagbabalik ng MMK tuwing Sabado ng gabi lamang.
At nagbabalik na ang balitang NNVA. Nakapagtala ang DOH ng 51,323 na dengue cases mula noong Enero 1 hanggang Mayo 20, 2023. Tatumbasan ito ng 30% na pagtaas kumpara sa 39,620 sa parehong panahon ng 2022. Grabe naman. Paano kaya natin maiiwasan ng magkaroon ng dengue? Kailangan natin sirain ang mga pinanggagalingan ng lamok, tulad ng mga nakaimbak na tubig sa mga drum at manatiling ligtas. May mga balita ba tayong pampaaralan dyan para naman may mga ideya ng mga nakikinig na estudyante ngayon? Oo naman, partner. Pamilyar ka ba sa bagong kurikulum ng DepEd? Sinasabing ipapatupad na raw ito sa darating na pasukan. Taong panuruan 2025 hanggang 2026. Ay, oo naman. Nabalitaan ko ang sinabi ng sekretaryo ng DepEd na plano nila ipatupad yan sa taong 2026. Sinabi niya rin na binibigyan nila ng kalayaang magdagdag ng mga gawain o activities ang bawat eskwelahan. Sa tingin nyo, makakabuti kaya ito sa mga estudyante o hindi? At dyan nagtatapos ang ating programa ngayong araw. Maraming salamat sa inyong pagtutok at pagsama sa ating kwentuhan. Para sa iba pang kwento, balita at usaping pag-ibig na siguradong tatatak sa inyong puso, mananatiling nakatutok dito ang Balitang NNVA, ang inyong kasangga sa pagbabalita ng wasto para sa bawat Pilipino. Muli, ako si Hanika Reyes. Ako si Jesu De Leon. At ako naman si Alejandro Balesterol. O paano mga kaibigan? Hanggang sa susunod. At kami magpapaalam na Balitang NNVA. Tayo'y manalangin. Ama naming nasa langit, maraming salamat po sa mga magandang kalikasan na iyong binigay sa amin. Tulungan niyo po kaming maging mas mabuting tao at alagaan ang ating kapaligiran. Pinagdarasal din po namin ang gobyerno na sana'y maganda at makakabuti sa bawat Pinoy ang ipinapagawa nila. Nawa ay matuto sila sa mga maling gawain ng mga dating gobernador. Tulungan mo rin po ang mga kabataan sa ating bansa na makahanap ng edukasyon na kailangan nila upang magtagumpay. Idinadalangin ko para sa mga bata at mamamayan ng bansa na kayo ay dumating upang tulungan sila sa kanilang kalusugan, pag-iisip at kanilang edukasyon. Inihiling din po namin ang biyaya at gabay na galing sa iyo upang magtagumpay sa aming mga kabuhayan at makatawid sa bawat hamon ng buhay. Bigyan mo po kami ng lakas at karunungan upang maging tapat sa aming mga gawain. Naway ang mga aming pagsusumikap ay magbunga ng maganda. At Panginoon, ingatan mo po ang aming bayan, ilayo niyo po kami sa anumang sakuna, karahasan at kaguluhan. Pagkaisahin mo po kami sa pagmamahal at pagkakaisa. Sa ngalan ng ating Ama, na Jesus.